lumikas ang ilang Pilipino na nagtatrabaho sa Libya. Pero meron ding mananatili na lang daw sa kanilang kinaroroonan dahil mas delikado daw kung sila'y umalis. Nakatutok si Susan Enriquez, live mula sa Malolos, Bulacan. Susan. Mel, bahagya na pawi ang pangamba na ng pamilya ng ilang OFW na nakatira dito sa Barangay Panasahan, Malolos, Bulacan matapos makausap nila ang kanilang mga mahal sa buhay na nasa Libya. Ilang beses nakausap ni Arlene Dayaw ang kanyang asawa ngayong araw na ito. Pagdating namin kanina, tinangkapan niyang tawagan uli ang kanyang asawa pero napuputol ang linya. Sabi ng kanyang mister, aalis na raw sila sa kanilang worksite dahil pinalilikas na sila ng kanilang kumpanya. Puro mga Pilipino na lang daw silang natitira doon. Nag-aalisan na po talaga sa bawat rig. Sa rig daw po nila, wala nang Libyano. Tapos dinala yung sasakyan? Yung sasakyan daw po nila kinuha. Kaya lang may padating daw po silang service. 17 taon na sa Libya ang asawa ni Arlene. Mula sa pagiging tricycle driver, sa minahan ng langis sa Libya ang trabaho ng kanyang mister. Kung nasa bansa raw, di raw kikitain ng asawa ang perang ginagamit sa pagpapatapos ng kanilang anak at pagpundar ng ilang ari-arian at pagpapagawa ng bahay. Kasi nga po, yung sinusweldo niya doon kahit po maliit, sapat po sa nag-aaral ko. Si Marites Punsalan, 19 na taon na ang asawa sa Libya. Noong linggo niya huling nakausap ang asawa. Nang tumawag ang mister kanina, sinabi raw nito na ililikas na sila ng kumpanya kahit pa hindi na magulo sa kanilang lugar. Sila ililikas muna sa ano. Hindi raw niya alam kung saan. 3 anak ni Marites ang nakapagtapos ng pag-aaral. Kundi nagtatrabaho sa Libya at nanatili sa pangingisda, malabo raw na makamit nila ang maituturing na ginhawa sa buhay. Minsan daw walang huli. Ang asawa ni Agnes Caballero na 3 taon pa lang sa Libya bilang surveyor, hindi raw umaalis sa kanilang trabaho. Mas delikado raw kasi na umalis sila kaya sinunod na lang ang payo ng Department of Foreign Affairs. Sakita ng mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa Libya, umaasa ang 3 ginang. Pero hanggang ngayon, stay put pa rin sila. Lilipat daw po sila ng Tripoli na as in yung pinakapoblasyon. Mel, handa naman daw ang mga inilikas na OFW na manatili muna sa mga safe houses na ibinigay sa kanila ng kanilang mga kumpanya. Pero ang naging problema nila ay kung paano magkakaroon ng komunikasyon sa Embahada ng Pilipinas sa Libya kung sakali magpasya sila na umuwi na muna dito sa Pilipinas. Mel? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez. Itinuturing ni dating Senador Marroas na naging matagumpay ang ginawa niyang misyon sa Taiwan. Yan ay kahit masama pa rin ang loob ng gobyerno ng Taiwan kasi nga pinadeport natin sa China yung ilang mga Taiwanese. Nakatutok si Michael Panghatin live mula sa Malacanang. Michael! Mike, matagumpay nga at pinasalamatan ni Pangulong Noynoy Aquino si dating Senador Mar Rojas for a job well done kaugnay sa kanyang misyon sa pagpunta sa Taiwan. Itong pagpipilit nga ng bansang Taiwan sa paghingi ng paumanhin bilang pag-deport sa 14 na Taiwanese nationals sa China. Buwan ng aming pagpunta doon. Sa isang press conference sa palasyo, sinabi ni dating Senador Mar Rojas na matagumpay daw ang misyon niya kasi di na lumala pa ang gusot ng bansa sa Taiwan. Dahil daw sa pagpunta niya sa Taiwan, bukas na raw ang linya ng komunikasyon ng dalawang bansa at maaaring magkaroon pa ng mga panibagong pag-uusap tungkol sa pakipagtulungan sa ekonomiya ng dalawang bansa. Giit ni Rojas, hindi siya humingi ng paumanhin sa Taiwan kahit pa ito ang hinihingi ng Taiwan. Demanded both at the ministerial level and from their president an apology from the Philippines. Of course, we did not apologize. Sa kanila, Sa balitang napahiya raw ang delegasyon ni Rojas kasama ang chairman ng MECO na si Amadeo Perez nang iharap raw sila sa local press sa Taiwan at iniret na lithala pa sa pahayagan na hindi tinanggap ang kanilang paliwanag bagkus ay pinilit na magsorry. dito sa Malam. Hindi man idiritalin ni Rojas ang aksidenteng ito ay di rin niya tinanggi. I do not want to worsen the atmospherics of this controversy. Let's just say I will not dispute Chairman Perez, but at the same time will not comment on that. The Philippines is going. Inanong pa nga si Rojas ng Taiwan press sa naganap na press con kanina sa Malacanang. Kundina tayo or Is that true that they didn't give you dinner until midnight 1:30? Sagutin ba yan? Nandun kami sa tanggapan ng Ministry of Foreign Affairs magmula alas 2 at natapos kami mga 1:30. Meron namang mga chips at saka brownie at iba pa hanggat mga alas 12 madaling araw ay nagpasok sila ng konting toppings.
Pero I mean, wala kaming complaint. Very respectful sila at non-stop ang pagbuhos ng tsa. Sitwasyon na nanatiling bukas. Pero paliwanag ni Rojas, di raw talaga maaaring magsorry ang Pilipinas dahil Curious lang po ako. Sir, pag may due process na, hindi yung basta-bastang humusga na lang or mag-sorry na lang. Unjustifiable deportation of the 40. naintindihan man daw ng Pangulo ang damdamin ng mga lider ng Taiwan at kapakanan ng ating mga OFW ang prioridad ng Pangulo, di rin naman daw maisantabi ng Pangulo ang umano'y pambabastos sa delegasyon ni Rojas. Pero ano po ba ang kanyang damdamin nung ikinuwento nyo sa kanya yung nakarating sa kanya itong inyong ika nga ay pambabastos o pangmamaliit po sa atin? Considering na isa po kayong senador at kanyang kaibigan din. Excuse me. Sabihin ko na lang na nireport ko sa kanya yung kabuuan ng aming pagpunta doon. During certain moments ay napatindi yung hit-hit niya sa sigarilyo niya. Ayun. Ganun na lang. So thank you. Regarding what it considers Kaugnay naman sa sinasabing talo at panalo na inihahambing ang misyon ni Vice President Binay sa China at pagpunta ni Rojas sa Taiwan. hindi naman ito paligsahan ng kung ano ito ay Pilipinas versus the world. So ang interest ng ating bansa ay interest ng ating mga mamamayan ang siyang pinaka-importante rito. Mike, sa ngayon daw ang malinaw na hindi muna makikialam si dating Senador Mar Rojas sa usapin ng Taiwan at mga na-deport na mga mamamayan nito. Ang Meko na raw muna ang makikipag-ugnayan at makikipag-ayos sa relasyon ng Taiwan at Pilipinas. Mike? Maraming salamat, Michael Pahatin. Libong estudyante ang nagtanghal sa kanilang eskwelahan sa Pasig sa pagdiriwang ng EDSA People Power Anniversary. Hindi man daw nila naabutan ang EDSA Revolution, buhay na buhay raw sa kanila ang diwa nito. Nakatutok si Trisha Zafra. 1,600 mag-aaral ng Rizal High School sa Pasig City ang bigay todong nagtanghal sa pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng EDSA Revolution. Mga EDSA baby ang tawag sa kanila. Binuo nila sa oval ng eskwelahan ang isa sa mga simbolo ng people power, ang yellow ribbon. Di lang yan, humataw pa sila't binuo ang mga katagang Ako ang Bukas. Pagmamalaki ng mga estudyante, 2 araw lang nila itong inensayo. Napabilib mismo ang Pangulong Noynoy Aquino na dumalo at nanood. Naroon din ang kapuso nating si Dingdong Dantes na chairman ng Yes Pinoy Foundation na siyang nag-organisa ng pagtatanghal. At sa pinamalas nyo sa akin to araw na to, talaga nga naman yata napakahusay na eskwelahan nito. Sa sigla nyo kanina, klaro-klaro sa akin, talagang nauna akong napanganak sa inyo. Idinaan man sa biro, seryoso namang ginunita ng Pangulo ang malungkot na karanasan ng kabataan niya sa panahon ng martial law, ang di makapiling ang ama dahil sa pagkakakulong nito. Di rin naiwasang ikumpara ang nagdaang administrasyon. Problema natin nung martial law, problema po nung halos 10 taon nung administrasyon na pinalitan ko, puro pansarili ang iniisip. No? Paano ba ako yayaman? Paano ba ako mananatili sa kapangyarihan? At ano hong resulta? Kaliwat ka ng problemang minana ko po. Pangako ng Pangulo sa mga estudyanteng nakinig sa kanya, 13,000 bagong classroom sa bansa ngayong taon at mas pinalawig na conditional cash transfer program. Importante po sa amin, nauna na kami sa inyo, pag dumating ang panahon, sinabi po ng may kapal, finish or not finish, pass your paper na kami. Kailangan naman makalingon kami at masabing di hamak mas maganda ang iniiwan namin kesa sa dinatnan namin. Di man nasaksihan ang ipinagmamalaking people power na siyang nagluwal sa ating demokrasya, puno naman ng diwa nito ang ating mga kabataan ngayon. Yung EDSA baby, yung pagpapakita po na sa buong bansa na kami yung bukas, kami yung mangunguna dun sa
demokrasya ng bansa. Kami po yung parang nagsisimbolize po ng pagkakaisa ng Pilipino nga po. Kung hindi po nagkaroon ng EDSA ngayon, maaari pong magulo po sa ating bayan ngayon. Trisha Zafra, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Hello mga kapuso, ready na ba kayo sa ating mainit na chikahan? Chris Bernal at Aljur Abrenica balik tambalan sa Machete. Si Chris, umaming muntik nang maging sila ni Aljur dati. Ang Pina-YouTube sensation na si Maria Aragon binigyan ng standing ovation nang mag-perform sa show ng American TV host na si Ellen DeGeneres. Yan at iba pang mga chika, idedetalye ko maya-maya lang. Mike? Salamat, Pia. Sa kabila ng pagbabawal ng ating gobyerno sa pagpapadala ng mga OFW sa mga bansang Libya, Bahrain at Yemen, kanina lang, may mga kababayan pa rin tayong nakabiyahe pa rin patungong Bahrain. Gusto ring ituloy ng iba pang OFW ang kanilang pakikipagsapalaran, ang kanilang katwiran. Sayang daw ang kanilang kikitain. Nakatutok si Lia Manyala. Lilipad na sana patungong Libya si Aiza Anumar ngayong katapusan ng Pebrero para magtrabaho bilang nurse. Naengganyo si Aiza dahil sa sweldo. 30,000 pesos ang kikitain niya doon kada buwan. Pero dahil pinagbawalan muna ang pagpapadala ng mga manggagawa sa Libya, Bahrain at Yemen, kanselado na ang flight nila. Before mangyari, buo na rin talaga yung loob ko na umalis. Nandun yung opportunity ng mga nurses na dito kasi marami na nga masyado. So, wala nang slot sa mga hospital talaga dito. Pero ang tatay ni Aiza hindi raw talaga papayag na umalis ang anak. Hindi bali na raw na hindi na maibalik ang nagastos nila sa pagpoproseso ng kanyang mga papeles. Aba, halimbawa magkapaalam at sa isang buwan ay sila lalakad. Ayoko, mahal namin siya. Hindi naman magiging dahilan na ang kasaganaang ang maaaring abutin niya roon sa pagpunta niya roon dahil may gulo eh. Kung kapahama ka ng uwian, problema pa yung kung paano siya uuwi rito. Tulad ni Aiza, wala ring takot na pumunta sa ilang nagkakagulong bansa sa Middle East ang ilan pang OFW. Tulad ni J.R. Dayap na bumiyahe pabalik ng Bahrain kanina. I'm going back, trabaho yun eh. Maging ang mga Pinoy na may stopover sa Bahrain patungong Saudi Arabia, hindi rin daw natatakot. Kailangan talagang makapunta ng Saudi, nandun yung trabaho ko. Hindi, kasi minsan dinediretso na nila ng damam kasi malapit lang. Pero kung ang mga paalis pa lang hindi nag-aalinlangan, ang asawa ni Amalia na si Eugenio Palapal na nasa Libya ngayon, gustong-gusto na raw umuwi. Sa huling text nito sa asawa kanina, nirereklamo ni Eugenio ang umunoy kawalan ng tulong ng Embahada ng Pilipinas. Nasa bundok daw ngayon si Eugenio at gusto nang makauwi ng Pilipinas. Nag-worry na po kasi kami kasi paparescue na sila. Kaya nga po nakikiusap kami sa gobyerno. Rescue na po sila. 19 po sila na nasa Nalut University. Mas malapit daw po sila sa Tunisia. 4 hours lang ang biyahe from Nalut to Tunisia. Kaysa daw po pupunta pa sila ng Tripoli, mas delikado. Sa pagdinig ng House Committee on Overseas Workers Affairs kanina, hindi rin nakalusot ang mga opisyal kung bakit may nakakaalis pa rin gayong may travel ban na. Hindi ba pwede munang pag-aralan ng mabuti ng DFA, POEA, kung talagang may impending na outbreak sa area yan, wag muna nating padala kasi they will encounter more problems. It is only through the recommendations of the Department of Foreign Affairs that the Secretary may impose a travel ban. Lia Manyalak, nakatutok, 24 oras. Susunod, eksplosibo, taxi, tinangay at chinap-chap na mga hold-upper. Isa sa mga star player ng ASCAL, si Chiefy Kaligdong, napuruan sa ensayo. Ayan o. Lumabas na Twitter account ni Manny Pacquiao kahapon, peki raw. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.